bahay namin, pare, 4 na haligi lang. Walang dingding, walang bintana, walang pinto. Literal, parang waiting shed. Yung hapunan namin, talbos ng kamote. Simply because, wala kaming bigas. Talagang sinasabi na, sumakay ka na, anong gagawin mo dyan? Wala namang pera dyan. Kupal ba si Van Ramirez? Welcome guys sa pinakauna nating segment na tatawagin nating Interview with the Masters. So, makikichismis tayo kung paano nga ba sila naging master sa mundong ginagalawan nila ngayon. Kasama natin ngayon dito guys ang isa sa pinakakilalang importer at exporter dito sa Pilipinas. Siya rin ang may-ari ng Band Aquatics at Forbes Aquatics. Boss Van Ramirez, how are you? Sa magandang hapon sa inyong lahat, no? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, Boss Vin, no? Ako po si Van Ramirez ng Band Aquatics Transport Services, isang kumpanya na nag-specialize sa pag-import at pag-export ng mga alaga nyong isda, live ornamental fish, dry goods, everything na manggagaling sa ibang bansa like Thailand, Taiwan, Indonesia, at sa mga karatig na bansa sa Asia. So para sa mga nanonood sa inyo, kumapit kayong maigay lalo na dun sa mga gustong mag-import at export. Dahil ito na, magpapakawala na ako ng tanong. So Boss Van, ang una kong tanong sa'yo, ano nga bang mga isda ang kaya mong i-cater bilang importer and exporter? Sa ngayon, na-allowed tayong before, no, ng mga ornamental fish, live fresh water ornamental fish. No? Yung mga common species na nakikita nyo sa mga pet shop, sa buong Pilipinas, we are talking about nationwide. Yan po yung mga kaya nating ipasok. For example, mga goldfish, flower horn, betta fish, guppy fish, and maraming pang iba. So Boss Van, gaano mo nakatagal ginagawa yung pag-i-import at pag-i-export? Nag-start ako ng 2017. Ang tagal na pala, no? Oo, pero parang hindi pa siya masyadong kilala that time, eh. Yes, yes. So, pero kasi hindi naman talaga yun yung pinaka starting point ko. Kasi since mga 2012, 13, nag-i-import na kami ng sarili naming isda pa lang. So that time, gumagamit pa kami ng ibang importer. So dati nagsimula ka rin as a seller na? Nag-umpisa ako as hobbyist talaga. Okay. As in alaga lang ng isda. Yung tipong bibili ko na lang ng gatas ng anak ko. Bibili ko pa ng isda. Di ba? Pag-aawayan pa namin ng isda. Literal na addict sa isda? Oo. Sabihin ng asawa ko, ba't bumili ka niyan? Wala pang gatas si baby. Sabi ko, alagaan ko tapos pagagandahin ko, which is yung flower horn fish to. Flower horn fish. Doon kasi ako talaga unang nakilala. Alaga, groom, benta, no? Tapos, syempre, sa katagalan, nakikilala ka. So, yung alam mo naman sa Pilipinas the more na kilala ka, the more na legit ka, napipil nila na secured silang bumili sa'yo. So, that time, pinasok ko na yung selling. No? With some of my partners then, like Onak, yung sa flower horn, si Tatay Onak, siya yung unang naging partner. Kilala rin siya yung umalalay sa akin dyan, talaga. Kilala rin si Tatay Onak. Yeah, so sa kanya ako na-build. Kumbaga, siya yung nagturo sa akin ng lahat. Mga do's and don'ts, ganyan. So, from there, medyo lumawak. Nakakita ng opportunity, no? So, nag-resign ako sa work ko. Kasi mas gusto ko yung ginagawa ko kasi may passion ako dyan. So, dumating yung time, yung point na kinailangan ko nang magtayo ng sarili kong facilities, di ba? To cater my own fish, di ba? Tapos from there, maraming challenges, maraming struggle. So, wala akong nagawa kundi syempre para ipakita ko sa sarili ko na kaya ko. Saka iba yung passion mo talaga sa isda kasi sa kwento mo nga kanina, pambili na lang ng gatas, pinambibili mo pa ng isda. Diba? So, iba talaga yung passion mo sa isda dati pa lang pala. So, syempre kasi gusto ko patunayan din sa family ko, sa parents ko, na worth it yung ginawa ko, yung decisions ko. So, from there, nag-umpisa na ako mag-import ng sarili ko ng isda. Dati ba, Boss Van, dumating din sa point na, syempre dati, wala namang may alam na kaya palang kumita ng ganito kalaki. Yumaman ng ganyan kayaman sa pag-i-import at export, sa pagbebenta ng isda. Dumating ba sa point na yung parents, asawa mo, anak mo, may nasasabi na, ano ba yan ginagawa mo na ganyan? Diba? May ganong point ba? Oo, of course meron. Talagang, syempre kasi sa mga hindi nakakaalam, no? I'm a nautical engineer in profession, no? So talagang graduate din ako ng college and yung family namin, marami kaming mga family na mga seaman talaga. Yung mga ng barko, mga chewing. Nako po. Lalo na yung mga oldies na parents, no? Ibang standards nila. Pressured ako that time. Talagang sinasabi na, sumakay ka na, anong gagawin mo dyan?
wala namang pera dyan, di ba? So, pressured ako. Pero kasi, naumpisahan ko na eh. Alam mo, ganun kasi yun eh. Lahat risk sa umpisa. So, dapat yun, talagang pag pinasok mo yung ganong desisyon, panindigan mo. Until such time na talagang mapatunayan mo sarili mo, talo ba or laban? Puso talaga, no? Oo, puso talaga, passion talaga, number one yan. Sa isang negosyo, mas maganda talaga yung mga papasukin yung negosyo, yung may passion kayo. Para kahit na talo-talo na kayo, medyo laban-laban pa rin kayo. Kasi gusto nyo naman yung ginagawa nyo. Kumbaga kahit walang bumili, masaya ka sa ginagawa. Oo, at the same time, wala kang regrets. Ganyan naman ako eh. Yung mga alaga ako before, kahit di nyo bilhin, okay lang. Alagaan ko sila, masaya ako. Diba? Pero mas okay kung bibilhin nyo. Oo, syempre kasi mas makakabili ka ng mas mahal eh. Oo, pera yun eh. Diba? So ngayon, Boss Van, napakalakas ng import at export. Gaano ba karami or yung volume ng isda na lumalabas-pasok ngayon sa atin? Sa'yo, sa pag-i-import-export mo, sa'yo lang ha? Okay, so para lang may idea sila, no? Kasi nung pandemic, during pandemic, parang nag-times 10 yata yung shipments ko. Grabe. Nakapagpasok ako ng mga around 200 boxes. Sa isang box, mga ilang kilo yun? Approximately mga 30 kilos. Tapos sa isang box, mga ilang isda yun? Ay, marami. Depende sa packaging yan eh. Oo. Mga goldfish, siguro mga 30 pieces. Ang dami nun. 6 bags sa isang styro. Tapos Jumbo. ilang box? Mga 200 to 300 A month. boxes a month. Ang dami nun. Sa isang bansa pa lang yun. Isang bansa, Oo. from example, Thailand to Pilipinas pa lang yun. Thailand to Philippines. Ang isa pa sigurong sumasagi or tanong ng mga nanonood sa atin ngayon, paano nga ba napapauwi yung mga isda from ibang bansa papunta dito sa atin or from dito sa bansa natin papunta naman ng ibang bansa? Okay, so import, no? Import and export. Oo. Usually, we use airline. Airline Aircraft, airline. So, we're using, for example, Cebu Pacific, Philippine Airlines, or Air Asia, depende sa schedule nila. That's import-export na. So, pero kapag dry goods kasi, barko yung gamit namin. Dry goods yan yung mga pellets, ano? Mga pellets, Overhead. mga fish accessories. Yan, heater. Di ba? May isa pa pala akong tanong. Kasi nung dati nag-import din ako noon, di ba? Goldfish. Tanda ko yun. May tanong din ako sa utak ko noon na sure ako, naiisip din ng mga viewers natin na ngayon na may partners ka rin ba sa ibang bansa? Kasi nga naman, paano from there, di ba? Iba't ibang mga seller pupunta sa isang lugar para itipon lahat ng ipapadala dito. May partners ka rin ba dun sa ibang bansa? Of course we have. So hindi naman pwedeng hindi. No? So for you to be able to have that kind of business, no, importer, exporter, or transshipping services, kailangan syempre may partner ka abroad. Hindi naman po pwedeng hindi. Actually, we have facilities in Thailand, we have facilities in Indonesia that can cater yung mga fishes natin, no, bago ipadala dito sa Pilipinas. Grabe, Pinaka-quarantine muna nila. kinikilabutan naman ako kasi grabing business na pala, no? From pambili ng gatas ng anak, pinambibili ng isda, na ngayon, may mga partner na sa iba't ibang bansa ng mundo, no? Para mapatakbo yung transshipping or import-export business. Grabe, sobrang nakakakilabot naman yun, Boss Van. Thankful din ako. Siyempre sa Diyos, siyempre kasi binigyan niya tayo ng opportunity, no? Para makapagsilbi. At the same time, nagsisilbi tayo, kumikita tayo, nasusunod pa yung gusto natin, yung passion natin. Yun ang pinakamahalaga talaga. Kalayaan and at the same time, yung nagagawa mo yung gusto mo. Masaya ka. Usually pala, Boss Van, anong mga isda yung mga pinapa-import-export? Kadalasan nga, di ba, katuloy na banggit ko kanina, goldfish, flower horn, mga betas, di ba? So yun, Boss Van pala, ilang beses a month? Kasi syempre may mga gusto mag-import, mag-export, mga gusto mag-business. Ilang beses a month or tuwing kailan ba tayo nagpapadala or tumatanggap ng isda from ibang bansa or export naman? Actually, we do 2 times a month na transshipping. No? Okay. Sa 4 na bansa. 4 na bansa? Yes. Anong bansa ba mayroon tayo dyan? Right now, kasi may access ako, no? Yung regular ko, access ko is Malaysia, Thailand, Indonesia, and Vietnam. So yung 4 na yan, regular na pumapasok sa akin yan 2 times a month. Not to mention yung mga Japan, Singapore. Pwede na din. Of course, pare, pwede na rin. Mga South America, lahat yan kaya ko silang i-cater. Ayos. Basta may budget. Grabe na, no? Grabe na yung nilawak. Kasi dati talagang inabutan ko lang, Thailand.
Thailand to Philippines. Ganun lang, wala pa export, wala pa nun eh. Oo, and actually, fortunately, right now may export na. So, hoping in the near future, yung export natin lumago din. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman na magpapadala sa ibang bansa. Oras na natin.